Aklat ng mga gawa, ika-27 kabanata. Nang mapagpasyahang dapat kaming maglayag papuntang Italia, si Pablo at ang ilan pang bilanggo ay pinailalim sa pamamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na mga sundalo ng emperador. Sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramyttium papunta sa lalawigan ng Asya at naglakbay kami kasama si Aristarco na taga Thessalonicang nakatira sa Macedonia. Kinabukasan dumawong kami sa Sidon, naging magaan ang loob ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang mga pangailangan. Mula roon ay naglakbay kami muli at dahil sa pasalungatang hangin kami namaybay sa gawing silangan ng Cyprus upang kumubli. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pamphylia at kami dumating sa Mira, isang lungsod ng Lycia. Ang kapitan ng mga sundalo ay nakakita roon ng isang barkong mula sa Alejandria papuntang Italia at inilipat niya kami roon. Mabagal ang aming paglalakbay. Tumagal ito ng maraming araw at nahirapan kami bago makarating sa tapat ng Sinido. Buhat dito hindi namin matawid ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat kami sa hangin. Kaya't nagpunta kami sa silangan ng Kreta na kubli sa hangin at sa tapat ng Salmon. Matyaga kaming namaybay sa tabi hanggang sa marating namin ang puok na tinatawag na Mabuting Daungan na malapit sa bayan ng Lasea. Mahabang panahon na kaming naglalakbay. Mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Kaya't pinagpayuhan sila ni Pablo. Sabi niya, "Mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at maaaring mapinsala ang mga kargamento at ang barko at nanganganib pati buhay natin. Ngunit higit na pinapahalagan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. Dahil hindi mabuting tigilan ang daungang iyon kung panahon ng taglamig. Minabuti ng nakararami na magpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay sa pag-asang makakarating sila sa Phoenix. Ito isang daungan sa Kreta at nakaharap sa hilagang kanluran at timog kanluran. Umihip ng marahan ang hangin buhat sa timog kaya inakala nilang maaari na silang umalis. Isinampa nila ang angkla at sila'y namaybay sa Kreta. Ngunit di nagtagal bumukso mula sa pulo ang isang malakas na hangin mula sa hilagang silangan. Inampas nitong barko at dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lamang kami sa hangin. Nang makakubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na Cauda, naisampa namin ang barko, ngunit nahirapan kami bago nagawa iyon. Nang maidaong ito, tinalian nila ng malalaking lubid ang barko, ngunit natakot silang sumadsad sa buhangin ng Sirte kaya ibinaba nila ang layag at kami nagpaanod na lamang. Patuloy na lumakas ang bagyo kaya't kinabukas ay sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento at nang sumunod na araw itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming di nakita ang araw at ang mga bituin at hindi rin humuhupa ang napakalakas na bagyo kaya't nawala na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita. Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganito. Ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo.
dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayin ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Kaya lamang mapapadpad tayo sa isang kulog. Pagkalipas ng 2 linggo sa gitna ng dagat, napadpad kami sa dagat Mediteraneo na maghahating gabi na, napuna ng mga minero na nalalapit na kami sa mampang. Sinukat nila ang tubig at nakita ang may 40 metro ang lalim nito. At pagsulong pa nila ng bahagya ay muli nilang sinukat at nakitang may 30 metro na lamang. Sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaga na sana. Tinangka ng mga minero na tumakas mula sa barko, kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka at kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kapag hindi nanatili sa barko ang mga taong yan, hindi kayo makakaligtas. Kaya't nilagot ng mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaang itong mahulog. Nang mag-umaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain. 14 na araw na ngayon kayo hindi kumakain dahil sa pagkapalisa at paghihintay. Kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo makaligtas, hindi maanong sino man sa inyo. At pagkasabi nito, kumuha sila ng tinapay at sa harap ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Kaming lahat ay 276 katao. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. Nang mag-umaga na, nakatanaw sila ng lupa, ngunit hindi nila alam kung anong lugar iyon. Napansin nila ang isang dalampasigan at binalak nilang igawi doon ang barko kung maaari. Kaya't pinutol nila ang tali ng mga angkla at iniwanan ang mga ito sa dagat. Kinalag din nila ang mga tali ng timon at itinaas ang layag sa unahan upang ang barko ay itulak ng hangin papunta sa dalampasigan. Ngunit nasadsad ang barko sa parting mababaw. Bumaon ang unahan ng barko kaya't hindi nakalis. Samantala ang hulihan naman ay nawasak dahil sa kahampas ng malakas na alon. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. Subalit nais ng kapitan ng mga kawal na iligtas si Pablo kaya pinagbawalan nito ang mga kawal. Sa halip, pinatalon niya sa tubig ang lahat ng marunong lumangoy upang makarating sa pangpang. Ang iba ay inutusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tabla o piraso ng barko. At kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan.